Punta tayo dito. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Kasama ko nga pala today si Attorney Rowena Guanzon kasi finally masasagot na po ang ating mga questions at mas makakaabot na mas mabilis, no? Ang ating mga tanong tungkol sa tao na ito kasi huwag niyo kakalimutan mga kahombre ko na ang dami daw ho mga tao na nasa politika, no? Na merong mga kautangan sa kanya. And actually, hindi pa tayo nakakalapit, no? Sa isa sa mga politiko, pero eto finally, nabigyan na tayo ng chance. And yon, maraming po salamat, Atty. Rowena, at tinanggap niyo po. Ang aming interview po ay inyong pinaunlakan. Nakita po namin, lately lang, no? Yung mga post nyo. And ako, sa totoo lang, sobrang saya ko nga kasi naitatag nyo pa ako sa mga post nyo. Alam niyo yun? And yung mga tao was like, oy, grabe, napapansin ka ng isang Attorney Rowena Guanzon. So, syempre po, kahit ako, medyo napapaisip ko, grabe. Oo nga, I am lucky sa banda na yon. Ano po ba ang pinakadahilan o naging dahilan kung bakit nabibigyan nyo rin ng pansin, no? Ang tao na ito, nakikita nyo ba siya sa feeds nyo, sa social media nyo? Oo, kasi may nakita ko yung iyabang eh. Tsaka pangalan niya, Francis Leo Marcos. Marcos. Ito yung ano eh, naalala ko kasi yan na may Marcos na tumakbo. Opo, diba? tama. Nung sa Comelec ako. Tapos sineclare yata ng Comelec yun na nuisance eh. Opo. Kasi grabe naman, tatakbo kang senador. Just because may pang-apelyido kang ginamit na also known as Marcos. So, dalawang pangalan ginagamit niya. Yes. Kaya ako siya napansin. Opo. Kasi nga parang itong taong ito gumamit ng pangalang Marcos at tumakbo. Nakita ng Comelec eh, na nuisance candidate. Kaya siya na ano. Yabang eh. Alam niyo kung minsan inis na inis talaga ako dyan sa mga mayabang eh. May yung tao namang may sarili talagang yaman at talino at kakayahan, hindi naman nagaganyan. Pakita mo pa yung gold watch mo, mga pera sa maleta. So, ano ba kung gimmick lang yan dahil sa kanyang views, halata namang gimmick, ano? Pero baka pati siya naniniwala na sa ginagawa niya. Attorney, total nasabi nyo, no, na ganyan. Ano pong masasabi nyo bilang kayo abogado, no? Dalawa din po ang kanyang pagkakakilanlan. Sa dalawa pong PSA niya, siya po mismo nagpakita, Attorney. Kasi yung PSA niya sa left niyang kamay, iba po ang date of birth at saka place of birth. Sa kabila naman po, sa kanya pong kamay na kabila, nandun po yung passport niya, pinakita niya pong ganyan. Magkaiba po yung birth date. Ano pangalan niya sa passport? Parehas po na Francis Leo Marcos sa PSA niya at sa kanyang passport. Magkaiba nga lang po birthplace at saka birth date. Di ba po, definitely may mali po doon, tama? Falsification yun kasi bago ka opinion ko to ha. Yes, opinion. Bago ka kasi magbigyan ng passport, siyempre na-fill up ka ng forms. Diba? Yung forms na yun, public document yun. So kung magsinungaling ka doon, falsification yun. Ngayon, kung ang sinasabi ay yung birth certificate niya, iba talaga yung birth certificate, birth date niya, sa tapos passport sa passport niya, di may falsification yun. Mismo, attorney, siya mismo yung naglaglag. Siya mismo nagpakita na gano'n, no, sa camera. And Alam niyo po, napakaganda ng usapan dito ni MG sa ni Atty. Rowena Guanzon kasi nga abogado yung kausap niya. Itong kanyang interview, kita nyo, di ba, tanong ni MG, meron bang nilabag doon? Sa kabila PSA, magkaiba ang iba ang nakalagay na birth certificate na birthday saka birthplace. Tapos dito sa isa, iba din ang birthday, iba din ang birthplace. 'Di ba? Kung ano 'yan, kung yung normal lang na na tao, kunwari hindi po abogado, hindi maalam sa batas. Ang sasagot na lang kagad niyan, ay oo, meron na kagad doon. Doon pa lang sa papeles niya na yan, ano na yan,
may mali na dyan. O dito sa isa, kunwari, pinanganak siya, Samar. Dito sa isa, Bambang, Bulacan. O birthday niya dito sa isa, September. Dito sa isa, December. O may mali na talaga dyan. Di ba? Yan na kagad yung, yung sasabihin. Pero kita nyo, detalyado. Kapag ikaw kukuha ka passport, mag-fill up ka ng form. Tapos kung ang ilalagay mo doon sa form ay iba kaysa doon sa ipapasa mo. Kasi hingan ka ng PSA eh. Di ba? Ako, ilang beses na akong kumuha ng passport o nag-renew ng passport. Nung kumuha ako ng passport, nung nasa Pilipinas ako, dito pa ako sa Pilipinas, papunta ako Malaysia. Nung kumuha ako passport, yung PSA ko kinuha. Hindi ko pa naman pinaserox. Kaya nung dumating ako sa Malaysia, nung ako po naloko ng naglalakad ng mga visa ng mga agent doon sa Malaysia. Nangailangan ako ng PSA na birth certificate. Naalala ko nga noon, kinuha ng PSA ng DFA. Kinuha ng DFA yung aking birth certificate. Kaya nagpakuha ulit ako ng panibago doon sa embassy. Saka pa lang ako nabigyan ng nag-renew ako ng nagpa-lost passport ako. Kasi yung passport ko hindi na ibinalik nung agent. Di nakakuha na ako ng bagong passport. Kung ano yung nakalagay doon sa PSA na birthday mo at birthplace, yun din ang nakalagay sa passport. Yun ang pagbabasehan yung sa PSA. Pero yung address ko dun sa passport ko, hindi na yung passport ko na gamit ko noong una na ang aking address ay Bulacan. Hindi na, doon na sa Malaysia ang address ko nung nag-renew ako. 'Di ba? Kaya Norhana, kaya nga nung kinuha po yung PSA ko, wala akong Xerox. Hindi ko pinasirox kasi kala ko, pag kumuha ng passport, titignan lang nila yun. Ibabalik din sa'yo. Sabi ko dun sa tauhan dun sa last window. Sabi ko, ma'am, pinasa ko po yung PSA ko. Pwede po ba akong magpasirox muna nun? Kasi wala po akong kopya nun eh. Sabi, hindi na ikaw pwede. Na-amnesia sila that time. Pagkuha niya ng passport, iba-iba ang nasulat. Yun nga. Kasi sa dami ng panloloko ni Kulaong, nalito. Ipinos ng mga netizen, nakita ngayon magkaiba. siya mismo yun. Oo. Kung may mag-report niyan sa DFA, imbestigahin siya. Okay. And isa pa, attorney, no? Ito naman pakwela lang sa ating sa mga kahombre ko. Gusto ko rin mapakita, no, na kahit papaano si Attorney Guanzon more into lap trick din na side, no? Meron din gano'n si Attorney Guanzon. Ano pong masasabi ninyo sa relos na kanyang pineflex? Nabalitaan kasi natin na marami din kayong mga Rolex watch. Ako kasi wala akong idea sa ganyan. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? Mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3,000,000, bobo. Yung sing-sing ko pa lang 4.2, 3 karat, bobo. Gawa ka ng bagong channel, tayo na mo, bobo. Ano pong masasabi nyo? Sa akin lang ang taong hindi mayabang, hindi niya igaganon yung Rolex niya sa camera. Unless binibenta niya yon. Okay. Kung nagbibenta siya, kasi kung natin na, sige, ma-justify mo na yan. Pero yung gaganyanin mo yung relo, nahalata namang, malata hindi tunay kasi yung mga diamonds, hindi naman kumikinang sa light Hindi ko naman alam kung tunay yun. Pero una kong tingin, hindi tunay yung mga relo na yun Ang ano ko lang dyan is, kung binibenta niya yan as tunay, pero hindi pala yan tunay, magiging estafa yan. Yun. 295. yan yung mga binebenta ni Dong Batalan.
kasi may nakita tayong post na may nagbebenta o may inaalok itong si Batalan ng relo, peking relo. Meron pong gano'n na binebenta si Dong Batalan. Baka doon niya kinuha. Ngayon kung ako naman tatanungin ni MG kung ano yung tingin ko diyan, opinion ko diyan sa sitwasyon na 'yan, masasabi ko lang, wala na yan kay Kulaong. Kung yan man ay totoo, wala na kay Kulaong. Yung mga singsing na 3 milyon, mga ganyan. Wala na yan kay Kulaong. Bakit? Nakita nyo pa ba nagsuot si Kulaong ng alahas? Kailan nyo huling nakitang nakalahas si Kulaong? Napakatagal na. Yung bracelet niyang makapal, 2 yon, hindi na natin makita. Yung isa maraming bato, yung isa parang plain lang. Wala na, hindi na makita. Sa live niya, sa nasan yun? Kung yun ay totoo, baka nasanla o nabenta na. Kung yun naman ay peke, baka kumupas na kaya hindi na po sinusuot. So ang nakikita lang natin, wala nang relo, wala nang mga bracelet, wala nang mga alahas, wala na yung singsing, kasi nga, hilahod na si Kulaong. Meron din po siyang mga kinaharap na ganyang kaso, attorney. So, madami po yan. Anyway, attorney, kayo raw po ay isang advocate ng PWD at ng mga batang may kapansanan, di ba? Kasi po, dito po sa temang ito, meron siyang isang vlogger na ang pangalan ay Mighty Manong, no? Nasa Amerika po ito ngayon, no? Na naging isa sa mga vlogger niya din back in the day, ano po. Ininsulto niya po ang anak ng vlogger na ito na may kapansanan. Ayun, parehas silang special child. Mongoloid! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulaong. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, Hindi. gonggong! Ang ano, Special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Special child? Special child. Kayong dalawa ng anak mo, special child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng lawa eh. Grabe grabe yan si Kulaong diyan sa punto na yan. Grabe po talaga si Kulaong. Ano na talaga to? Hindi na to tao, demonyo na to. Ngayon, kanina nabanggit ko sa inyo, sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig sa yung mga magagarbong relo, yung mga may gold. Ayoko nun, ganito lang ako. G-Shock, ganyan lang. Kasi ito, pinadala sa akin ni Kuya Alpha, ano tatak nito? Citizen. Yan, Citizen na, ano to ano ba tawag dito? Ano ba tawag dito? Eco Drive. Ayun, yung Citizen Eco Drive, rose gold ang kulay niya. Napakabihira ako na tumasuot. Maandar pa ba to? Ala na, lobat na. Hindi ko kasi nagagamit to. Pero po ito, once na ibilad sa araw, aandar siya. Ngayon, nasawa ko, yan, meron, kasi nag-ano kami, Casio na relo, G-Shock. Ang mga barag-barag lang naman namin to. Ngayon, nung nasa Malaysia kami, nag-anniversary kami, binigyan ko siya nito, Michael Kors. Binili ko sa Michael Kors ng Malaysia. Sa store mismo ng Michael Kors ko to binili. Ganyan lang. Kumbaga sa simpleng tao, kung ano lang yung kaya mo, di ba? Yun lang yung mabibili mo. Pero si Kulaong, kita nyo, ang gagawin niya, magpe-flex siya na magpe-flex. Actually, pagkagaling niya ng kulungan, nag-flex ng mga relo. Nag-flex yan na nag-flex. Ganyan ang style niyan si Kulaong. Flex ng relo, alahas. Yun ang mahirap. Flex ka ng flex. Tapos, pagkatapos ng pagpe-flex niya na yan, hindi niya alam, ang mga tao, lalo na't ganyan siya kayabang, syempre, aabangan natin kung hanggang kailan niya kaya suot yan. Hanggang kailan niya kaya nasa kanyang possession, yung mga sinasabi niyang katarantaduhan na yan, yung mga alahas niya, lupain niya, mga ginto niya, at yung kanyang mga alahas at mga relo, di ba? Kailan? Hanggang kailan? Kasi yan, hindi yan magiging habang buhay na sa'yo. Kung ang pinambili niyan galing sa katarantaduhan, galing sa pambubudol, galing sa panloloko. O yun na nga, di ba?
Hindi na natin nakikita yung mga alas niya. Wala na, hindi ko na nakikita sa kanya. O ngayon, balik tayo dito po ulit na may kapansanan. Ayun, parehas silang special child. Mongoloid! Yan ang pagkakamaling ginawa mo ko lao. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, Hindi. gonggong! Ang ano, Special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Special child? Special child. Kayong dalawa ng anak mo, special child. Kasi yung kaululan mo, sa anak mo tumubo. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sampalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng katotohanan, no? Na may mongoloid kang wala nga tumutulong laway sa iyo kulao, pero yung dahak mo labas ng labas. Hindi mo ba naisip 'yun? Hindi ka tumitigil sa kakadahak. Kahit nung katawagan ka namin ni Tala sa loob ng kulungan, dahak ka ng dahak. Hanggang ngayon, dahak ka pa rin ng dahak. Ano ibig sabihin no? Meron ka ng sakit sa loob. anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, kung hindi ka ba naman naging lahi ng kabubububuhan, Putangin na may 4-piece pala sa Hawaii. di ba? Naintindihan mo. Tingnan mo yung mga anak ko, healthy, walang sakit, matatalino. Yung nasa US na may anak na mongoloid, Mga salitang ganyan talagang ano na yan, criminal yan. That's prohibited. Violation yan ng Magna Carta for persons with disability. Yun. May kulong dyan na 6 months at multa. At saka wala nang taong matino na gumagano, nag-aalipusta, nagmamakiri ng mga PWD. All over the world may may mga United Nations Convention, may mga batas, may mga Actually, mas masahol pa sa PWD si Kulaong. bansa. Mas malala sakit niyan. Pilipino kang may pinag-aralan tapos ganyan ka magsalita. Sabi niya po may ano daw That's a siya, crime. doctorate daw po siya in humanities at PhD siya. Sabi niya, alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge. Ay, si Mighty Manong. Shoutout sa'yo, Mighty Manong. Diyan si Mighty Manong. Thank you, Mighty Manong. Shoutout sa'yo. Nako, yun nga, Mighty Manong. Sana kasi Mighty Manong, alam ko, busy ka dyan sa Hawaii. Alam niya pa, napakaganda ng buhay ni Mighty Manong sa Hawaii. Hindi alam ni Kulaong na nabubuhay sa karangyaan si Mighty Manong sa Hawaii. Eto, wala tong problema, naglilibang na lang to, nambubus ka na lang to, nambubuisit na lang to kay Kulaong sa sa mga video niya. Pero alam mo Mighty Manong, 'di ba nagkausap tayo, tatawagan tayo. Tingin ko hindi mo naman kailangan umuwi Siguro makipag-coordinate ka lang sa mga tao na katulad nun, yung chinat ko sa'yo, yung kay Attorney Aboy ng CICC. Hindi ko matanda kung nabigay ko ba sa'yo yung number o kung paano ba, yung kanyang FB. Kontakin mo siya doon. Kasi talagang hinahanap ni Attorney Aboy yung mga binalahura ni Kulaong para mabigyan ng hustisya at si Kulaong ay mapagbayad. Ayun, babalikan ko talaga yan. Yan ang maganda. Mighty Manong. Diyan si Ate Mayet. Kaya ano mo yan, Mighty Manong, alam ko naman merong time diyan. Siguro hindi man this year o sa mga susunod na panahon. Basta bigyan mo. Ako maghihintay kami. Bigyan mo yung hayop na yan ng isa lang para lang malaman niya. Isang balik lang. Yung isang balik lang na kaliwa ni Pacquiao. Yan talagang ma-oblo to. Kasi libel, Data Privacy Act. Mga merong mga bail.
Pero pwede talaga siyang makulong diyan pag na-convict siya diyan, kahit libel lang 'yan, kahit na ano lang 'yan, yung Data Privacy Act, unjust vexation. Pero dito sa ginawa niya kay Mighty Manong, pag siya na-convict diyan, malaki po ang parusa diyan. Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Niya Well, mismo. that's a crime. Magna But Carta still, for persons with disability. may you Oh, that's a crime. Magna Carta for person with disability. Tapos si Kulaong sabi niya, top notcher pa siya sa honoris causa na natanggap niya. Hindi yan PhD, honoris causa lang yan. Yan na yan nabibili. Actually, hindi nga kinikilala ng Commission on Higher Education yan. Kahit ng DepEd, hindi yan kinikilala. Wala yan. Plake lang yan. Binibili lang yan doon sa eskwelahan na yan. Maaaring baka nga naging top notchers pa si Kulaong. Pero, Diyos ko, hindi yan dapat ipagyabang kasi walang kwenta yan. Kahit gwardiya, hindi ka matatanggap pag may dala-dala ka niyan. Hindi ka matatanggap. Kahit janitor, mag-apply kang janitor sa SM, hindi yan tatanggapin yung papeles mo na yan. Bakit? Walang kwenta yan. Basura yan. Pamunas lang ng puwet ni Attorney Rowena Guanzon yan. explain us or ibahagi niyo po sa ating mga kahombre dito kung ano po yung advocate niyo nga ba tungkol sa mga taong may special needs. Kasi kami sa P3, PWD, Pamilya, Pasyente, PWD, Okay. matagal na po kaming nagtatrabaho at nag-advocate ng karapatan ng mga persons with disability at mga batang may specific needs. Okay. Kahit nga po hindi kami nakaupo sa House of Representatives, ay tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong. Example, yung mga taga-Philippine Children's Medical, Opo. tinutulungan po namin dyan sila sa paghanap ng pondo para sa therapy. Mga batang may Down syndrome at may butas ang mga puso, yun yung mga miyembro ng Little Brave Hearts, tinutulungan din namin makahanap ng pondo pang surgery. Pati ho mga LGBT na PWD, may palsy na mga bata na hindi na makatayo. Kung hindi sila makatayo, hindi rin makapagtrabaho yung kanilang mga kamag-anak. Dahil mabantayan sila. So, naghahanap kami ng mga reclining na wheelchair. May mga donor naman. Kasi pag naka-wheelchair sila, nakahiga sila eh. Hindi itong wheelchair na ordinaryo na nakaupo. Para naman yung nagbabantay sa kanila at sila mismo, yung mga bata, ay nakakalabas. Nakakalabas po ng bahay. Dahil may damdamin din po yan sila. Kahit di po sila nakakapagsalita, may damdamin po sila at nakakarinig po sila ng magagandang salita, music, o kaya masasamang salita. Kaya lagi niyo pong alalahanin na may emotions din sila. May feelings po sila, yung may mga kapansanan nating mga bata at mga matatanda. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-alaga sa kanila at mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi pag sila ay nandyan sa tabi natin. Alam niyo, attorney, napakaganda ng ating mga naririnig kasi actually dito sa side ko, no, sa fan base ko, hindi namin alam yan. Pero at least ngayon alam na namin. Pero attorney, alam nyo, siguro ho nakatanggap ako ng mga 20 to 30 messages po. Galing po ito sa mga pamilya na merong mga anak o kapatid na merong special needs, no? Ngayon po, ito pong mga pamilya na ito, nanghihingi ng tulong, no? Gusto nila sanang kasuhan ang tao na ito kasi nasaktan sila, no, sa way kung paano nito banggain na mongoloid ka, mongoloid yung anak mo, tumutulong laway. Sana yung, Ano pong masasuggest niyo sa sana mga yung ito? pamilya ng bata na yan na Sinabihan. ninak niya, sana po mag-file sila under the Magna Carta for persons with disability. Tsaka yung Anti-Bullying Act, pwede rin yun, di ba? Binabully niya yung batang may Down syndrome.
So, ang payo ko po, kung wala naman kayo abogado, punta na lang kayo sa Public Attorney's Office, sa PAW. Matutulungan po kayo doon. Pero kailangan po kamag-anak ng bata ang Okay, mag-file. para Oo. mas malakas. Hindi, kasi sila lang ang may karapatan doon, di ba? Kasi yung bata naman, underage yun eh. Correct. Siguro, tatay, nanay, lola, uncle, auntie, kapatid, tuloy-tuloy niyo po yan para po mabigyan ng leksyon Leksyon yan. talaga. So, napakahalaga niyan, attorney, kasi finally, naririnig niyo mga kahombre ko, galing sa isang abogado ng kalidad ni attorney Rowena Guanzon, pinupush din kayo na magsireklamo kayo. Kasi yan din yung sinasabi ko sa inyo. Kapag kung totoo nga ba, yung mga sinasabi niyong mga kung ano-ano, mag-file ho kayo ng kaso, maggumawa kayo ng move. Hindi yung puro salita-salita lang sa internet. Gumawa din kayo ng kaukulang aksyon. Di ba? Sila mismo mag-complain. Oo, tama. Napakahirap. Ayun, di ba? Sila mismo mag-complain. Kaya Mike Timanong, naku, tingin ko ito na yung pagkakataon mo kasi pwede mong gawin talaga 'yan dahil nga po etong si MG, yan, meron na siyang contact kay Attorney Rowena Guanzon. Alam niyo, si Attorney Rowena Guanzon, hindi ko siya gusto. Pero dahil sa siya ay nandito sa side ni Makagago at ayaw niya rin kay Culaong, kapag Culaong time, kakampi ko yan. Kaya alam nyo, dito sa SOCMED, walang forever na kalaban, walang forever na kakampi. Kasi nga po, katulad niyan, meron tayong mga differences, yung ibang mga kahombre natin dito, pro Duterte. Ako, vlogger ako na pro-government. Di ba? Kaya nga yung iba, kapag ako nagtatopic ng government, pro-government, hindi sila nanonood. Umaalis sila, nagko-comment, shoutout lang. Isang example dyan si Ate Mary Davis. Pro Duterte siya, pero nanonood siya dito sa akin pagdating ng Culaong time. Kasi nagkakaisa tayo dito eh. Dito sa usapin ng kay Culaong. Kasi gusto nga natin talagang matapos ang katarantaduhan nito. Di ba? Kaya po din to. Kakampi natin ang galit kay Culaong, Dilaw, DDS man yan. Tama.